Dear Miss Callie, magandang araw po sa inyo at sa mga tagapakinig ng channel mo. Ako po si Paulo. Hindi ko tunay na pangalan. 37 anyos. May asawa at 2 anak. Simple lang akong tao. Hindi pala barkada at wala ring bisyo. Pero noong kabataan ko, may isang babaeng hindi ko makakalimutan. Si Mara. Magkapit-bahay kami noon sa probinsya. Madalas kaming maglaro, magbantay ng baka, at minsan magtulungan sa assignment. Crush ko siya noon pa, pero wala akong lakas ng loob na aminin sa kanya. Pagka-graduate ng high school, lumipat sila sa Maynila at tuluyang nawala ang komunikasyon namin. Pero ngayon, ay settled na ako sa buhay. May simpleng trabaho sa bayan, may pamilya, at halos paulit-ulit lang ang routine ko araw-araw. Hanggang isang gabi, nakatanggap ako ng balita. Pumanaw ang isang matandang kapitbahay namin noon. Para sa akin, alam ko na kailangan akong dumalo sa lamay bilang respeto. Pagdating ko sa bahay ng namatay, amoy kape at puto agad ang sumalubong sa akin. May mga nagbibingo sa gilid, may nagkukwentuhan, may naglalaro ng baraha. Pamilyar lahat, maliban sa isang tao na agad humatak ng tingin ko. Si Mara. Nakaitim siya na fitted na blouse at maong. Nakaupo siya sa gilid habang nakikipag-usap sa isang kaanak. Hindi ko alam kung bakit, pero parang bumagal ang paligid nung biglang nagtama yung mata namin. Agad siyang tumayo at lumapit. Habang nakangiti. Paulo, tawag niya. Mara. Halos sabay naming sabi, sabay tawa. Nung oras na yon, nagkumustahan kami. Doon ko nalaman na may asawa na rin siya, may isang anak, at nakatira na raw sila sa Bulacan. Nandun lang siya para dumalo sa lamay ng tiyahin ng tatay niya. Isa pa, matagal na rin daw niyang hindi nadadalaw ang probinsya. Habang nag-uusap kami, parang bumalik yung dati. Yung simpleng kilig na ramdam mo kapag kaharap mo yung taong minsan mong minahal ng palihim. Sa totoo lang, may itsura pa rin si Mara. Mas matured lang ngayon, pero mas maayos pa rin manamit at halata sa kilos na sanay sa lungsod. Pero yung mata niya pareho pa rin. Nakakaakit. Maya-maya, nagyaya siyang maglibot sa paligid. Sabi niya gusto niyang makita yung dati naming tambayan sa likod ng bahay ng yumao, yung malaking puno ng mangga. Pinuntahan namin yon kahit medyo madilim. Doon kami dumaan sa malayo sa karamihan. Pagdating namin doon, natawa kami habang naaalala yung kalokohan namin noon. Natandaan mo pa ba yung nahulog ako dito? Tawa niya. Oo, inabol ka kasi ng aso ni Mang Carlo eh. Sagot ko. Pero habang tumatawa, napapansin ko na masyado kaming malapit sa isa't isa. Sa medyo madilim at katahimikan ng lugar, rinig ko ang hininga niya at sa bawat sulyap niya, tila may lambing at pahiwatig ang mga ito. Alam mo, bulong niya, iba ka pa rin, hindi ka nagbago. Medyo kinabahan ako nang sabihin niya yon. Anong ibig mong sabihin, Mara? Yung tingin mo sa akin hindi nagbago. Parang may balak pa rin. Napatawa ko para mawala yung tensyon. Pero biglang dumapo yung haplos niya sa braso ko. Paulo, mahina niyang sabi. Huwag kang mag-alala. Hindi naman siguro masama kung magkasama tayo ngayon. Hindi ko alam kung anong tumulak sa akin. Pero nung sandaling yon, tinanong ko siya. Masaya ka ba sa asawa mo, Mara? Imbis na sumagot, ngumiti siya ng may halong lungkot. May ilang segundo ang katahimikan habang unti-unting lumalapit ang mukha namin sa isa't isa. Nung biglang tumunog yung cellphone niya, agad siyang lumayo at nagpaalam na babalik muna siya sa loob. Nang oras na yon, naiwan akong nakatayo at hindi ko alam kung anong iisipin. Pero sa totoo lang, nagsimula na akong umasa
na hindi lang ito simpleng pagkikita. Pagbalik ni Mara sa loob ng lamay, sumunod din ako ilang minuto matapos kong mahimasmasan. Kahit ganon, ayokong umasa kay Mara na parehas kami ng nararamdaman. Pero hindi ko rin maipagkakaila. Napansin ko sa mata niya kanina na may gusto siyang sabihin sa akin. Maya-maya, umupo ako sa kabilang mesa kung saan may nagbabaraha. Si Mara naman ay sa kabilang gilid, nakikipagkwentuhan sa ilang pinsan. Paminsan-minsan, napapasulyap siya sa akin. Maya-maya, nag-aya yung ilang kababata na magtimpla ng kape sa kusina. Sumama ako. Doon ko naabutan si Mara na nagbubukas ng termos. Ako na. Sabi ko habang inabot ko yung hawakan ng termos sa kamay niya. Pero imbis na bitawan, hinayaan niyang magdikit ang mga kamay namin sa hawakan ng termos. Sanay ka pa rin ha? Biro niya. Sanay saan? Tanong ko. Sanay dumiskarte. Sabay kindat niya. Natawa ako pero ramdam kong iba na ang tensyon sa pagitan namin. At doon mismo sa kusina, habang abala yung iba sa labas, may ilang segundong kami lang ang tao. Inilapit niya yung tasa para lagyan ko ng kape. Pero sadyang inilapit din niya yung katawan niya sa akin. Amoy ko yung pabango niya. Doon ko rin nahalata na bagong ligo lang siya. Hindi ka ba nababagot dito? Tanong niya habang nakatingin ng diretso sa mata ko. Hindi naman kasi nandito ka eh. Sagot ko ng halos pabulong. Bago pa kami makapagsalita ulit, may dumating para kumuha ng tubig. Kaya umatras siya at ngumiti lang na parang walang nangyari. Bantang 12:00 na ng gabi, karamihan sa mga tao sa lamay ay nagsiuwian muna para magpahinga. Naiwan lang yung mga naglalaro ng bingo at ilang kaanak nagising pa. Si Mara gising pa rin at nakaupo lang sa may gilid. Hawak yung cellphone niya. Maya-maya nilapitan ko siya. Gusto mo magyosi sa labas? Tanong ko. Ngumiti siya. Alam mo namang hindi ako nagyoyosi, pero gusto kong lumabas. Sagot niya. Nung oras na yon, nagpasya kaming lumabas at maglakad-lakad muna. Hanggang sa makarating kami sa may dulo ng kalsada kung saan madilim at wala ng tao. Doon kami tumigil. Namiss kita, Paulo. Bigla niyang sabi. Hindi ko alam kung biro ba yan, Mara, o totoo. Sagot ko. Totoo. Seryosong tono niya. Matagal na. Nung high school pa lang tayo. Akala mo ikaw lang may tinatago. Ako din, no? Ibig mong sabihin. Oo. Crush din kita noon pa, no? Pero hindi mo kasi ako niligawan. Tahimik akong napatingin sa kanya. Hindi ko alam kung matutuwa o manghihinayang ba ako sa mga panahong nasayang. Pero bago ko pa masabing iniisip ko, siya na mismong lumapit. Halos magdikit na ang mga mukha namin. Bakit kaya ngayon lang tayo nagkita ulit? Tanong niya ng pabulong. Siguro dahil mas masarap kapag ginanap na natin yung isa't isa. Sagot ko naman. Sa puntong yun, wala na akong pakialam kung sino ang makahuli sa amin. Unti-unti kong binihag ang labi niya. Unay parang nag-aalangan ako. Pero nang mapansin kong yumakap siya sa batok ko at gumanti rin, doon na ako nang gigil na tila tipong ngayon lang natupad yung matagal na naming pinipigil na damdamin. Nahinto lang kami nang may dumaan na tricycle at tumigil sa malapit. Agad kaming kumalas at nagkunwaring nag-uusap lang. Bumalik na tayo, sabi niya. Pero bago pa kami makalakad, hinawakan niya ang kamay ko at pinisil. Hindi pa tapos to, Paulo, ha? Bulong niya. Pagbalik namin sa lamay parang walang nakapansin. Pero sa bawat tingin namin sa isa't isa, malinaw sa amin na may nangyari at may susunod pa. Kinabukasan, plano ko sanang hindi pumunta. Baka kasi lumala pa yung sitwasyon namin ni Mara. Pero hindi ko kinaya. Bumalik ako bandang hapon at doon nagsimula ang mas mapanganib na gabi. Huling gabi ng lamay. Pagdating ko, halos kalahati lang ng tao pa lang ang naroon.
Yung iba nasa harap pa rin ng bingo. Yung iba nakikipag-inuman sa kabilang bahay. Sa totoo lang, hindi na ako dumating para makiramay. Dumating ako para kay Mara. Pagpasok ko, agad kaming nagtagpo ng tingin. Nakaupo siya sa tabi ng dalawang tita niya. Pero ramdam kong hinihintay niya rin ako. Nagbigay lang siya ng maliit na ngiti, tapos tumingin sa cellphone niya. Ilang minuto lang, nakatanggap ako ng text mula sa unknown number. Sa likod ng bahay, 11:30. Kinabahan ako pero kasabay nun, may kilig at alab na hindi ko maipaliwanag ang bumalot sa akin. Naghintay ako hanggang dumating ang oras. 11:25 PM na nun. Pumunta muna ako sa labas para magpahangin. Pagkatingin ko sa relo, sapat na para maglakad papunta sa tagpuan namin. Yun yung lugar na tinambayan namin nung unang gabi. Tahimik doon. Tanging ilaw lang mula sa malayong poste ang nagbibigay liwanag. Pagdating ko, naroon na si Mara. Nakasandal sa puno ng mangga, naka-ponytail at nakasuot ng jacket kahit hindi naman malamig. Akala ko hindi ka pupunta, Anya. Hindi ko kayang hindi no, sagot ko. Maya-maya, lumapit ako sa kanya at hindi na kami nagpaligoy-ligoy pa. Magkaharap kami. Ilang sentimetro ang pagitan namin. Ramdam ko ang tibok ng puso ko habang nakatitig siya sa akin. Paulo, bulong niya. Huling gabi na to. Bukas, uuwi na ako. Hindi ko alam kung kailan tayo ulit magkikita. Kaya dapat sulitin natin. Sagot ko naman. At doon, naglapat ulit ang labi namin. Mas matindi. Wala nang pakundangan at wala nang takot na kahit may makahuli pa sa amin. Ramdam ko ang bawat paghinga niya. Ang higpit ng yakap niya sa batok ko. Yumakap siya ng mahigpit. Para bang ayaw niya nang matapos yung sandaling yun. Hindi mo alam. Matagal ko nang iniisip to. Sabi niya habang nakadikit ang noo niya sa noo ko. Pareho tayo. Sagot ko. Hinawakan ko ang mukha niya. Pero bago pa kami tuluyang lamunin ang aming mga damdamin, narinig naming may mga yabag mula sa malayo. Agad kami naghiwalay at umupo sa malapit na bangko. Kunwari nag-uusap lang. Dumaan lang pala yung pamangkin ng yumao para magtapon ng basura. Nung mawala ito, nagkatinginan kami ulit ni Mara at natawa sa kaba. Siguro, mas mabuti kung dito na lang natin itigil, Mara. Sabi ko kahit alam kong ayaw ko pa. Hindi, sagot niya. Hindi ko hahayaang umalis ako ng ganito lang. Pagkasabi niya noon, hinila niya ang braso ko at dinala ako sa gilid ng maliit na lumang kubo sa likod. Doon ay mas madilim at mas tago. Nakatayo kami doon at halos magkadikit na kaming dalawa. Sa puntong yon, nakatitig lang siya sa akin. Tapos marahan niyang hinilang jacket niya para maibaba ng konti ang zipper. Wala nang atrasan, Paulo. Bulong niya. Hindi ko na rin pinigilan ng sarili ko. Ramdam kong nanginginig ang kamay ko sa pinaghalong kaba at pananabik. Kaya agad niyakap ko siya ng migpit. Hanggang sa tuluyang nagtungo ang haplos ko sa ilalim ng mga suot niya. Halos napapikit at napakapit na lang si Mara sa braso ko nung oras na yun. Kasabay nun ang isang maalab na halik na sinukli niya sa akin na para bang gusto niya ring iukit sa alaala yung gabing yun. Hindi ko nasasabihin ang lahat pero malinaw. Doon sa lumang kubo na yon, nagbigay kami ng isang gabi na alam naming hindi pwedeng mangyari ulit. Pagod at hingal kami pareho ng matapos. Pero pareho ring may ngiti at konsensya sa mga mata. Bago kami bumalik sa loob, inayos niya ang sarili niya at ako naman ay nag-ayos din. Salamat. Mahina niyang sabi. Para saan? Tanong ko. Para sa huling gabi na to. Para sa atin. Matapos yun, naglakad kami pabalik na parang walang nangyari. Pero sa bawat hakbang, ramdam ko na ang gabing yon ang isa sa hindi ko malilimutang lihim sa buong buhay ko. Kinabukasan, totoo ngang umalis siya. Wala kaming kasunduan na magtutuloy-tuloy. Walang pangako na mag-uusap ulit.
Pero may isang tingin bago siya sumakay ng bus. Titig na nagsasabing, pareho naming alam na may isang bahagi sa amin na iniwan sa likod ng kubo sa huling gabi ng lamay.